I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let... Yun guys, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon. Hello guys! Magandang hapon po sa ating lahat. Happy Easter po sa inyo! Andito na ngayon tayo sa Talisay, Batangas. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing. So for today's video guys, pupuntahan natin yung simbahang bato na matatagpuan sa Laurel, Batangas. So first time din namin puntahan yon, kaya samahan nyo kami upang i-explore yung lugar. So ako si Mark. O si Joy. Kami ang Mark of Joy Vlog Season 2. Guys, konting kaalaman lang sa lugar na pupuntahan natin. Kilala ang bayan ng Laurel, Batangas bilang isa sa mga agri-ecotourism site dahil ang malaking bahagi ng bayang ito ay binubuo ng lawa, kabukiran at kagubatan. Dinadayo din ang bayang ito dahil sa mga natural na atraksyon tulad ng Malagaslas Spring at Ambon-Ambon Falls lalo na kapag tag-araw. May malaalamat na kwento ang bumabalot sa isang kuweba sa barangay San Gabriel, Laurel, Batangas na ngayon ay mas kilala sa tawag na Kapilya ni San Gabriel, Arkanghel o Simbahang Bato. Nagsilbing taguan din ito ng mga mamamayan noong panahon ng Hapon. Sinasabing mayroon din itong sekretong lagusan patungo sa barangay Paliparan, Laurel, Batangas. Ayun guys, andito na tayo sa Simbahang Bato. Ayun guys, bago tayo makapasok dito sa loob, meron tayong 5 pesos na babayaran para sa environmental fee. Nang matapos ang digmaan, ang dating kinatatakutang kuweba ay naging kanlungan ng mga mamamayan kapag may malakas na bagyo. Karaan pa ng ilang taon ay minabuti ni Father Ben Mirenya na gawing simbahan ng kuwebang ito. Hanggang ngayon ay patuloy pa din itong dinarayo ng mga deboto, lalong-lalo na kapag Semana Santa. Tayo sa loob ng Simbahang Bato. Bisita iglesia na rin po tayo.
Yun guys, kirik muna tayo ng kandila dito. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. I will run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. Ayun guys, tatanungin natin si ate. Ate, ano po pangalan niyo? Ami Palmones po. Ate, paano po nagpunta to? Simbahang ba to? Ano po, na-discover po siya ng aming mga lolo na kuweba, nilinis po nila at ginawa pong chapel. Noong pong 1974. Sino po yung namamahala ngayon ng lugar? Ako po ang namamahala dito. Dito po sa kabuuan ng... Opo, sa chapel. Tapos magkano po ang entrance niyo ate? Bali ang chapel po ay walang entrance talaga. Ang barangay po ang kumukuha ng entrance. Yan po yung environmental salpi fee na po kung tawagin. pesos. Pero hindi po kaugnay doon ng chapel. Wala po kami kinalaman sa okay. environmental fee nila kinukuha. Kumbaga yung kinukuha nila na yun para ma-maintain na lang na malinis yung lugar siguro po. Ayun No? ayun pong sigurong mga daan, pero ito pong loob, kami po ang nagme-maintain nito, hindi po ang barangay. Okay. Kayong pamilya po. Ito pong may mga kasama po akong magkasawang tiyuhin ko. So kayo po ang naglilinis. Apo, araw-araw po. Nagtinda na rin po kayo ng Nagtinda na rin no? po ako, sir, at Ng mga souvenirs. Pag marami pong tao, So guys, ito ay 40 pesos. Dito po sa magnet, 60. Dito po sa grocery, 70. 70 pesos po. Dito naman po, Diyan po, mga 80 pesos po 80 dyan. pesos po. Dito po sa mga maliliit, 20 pesos po. 20 pesos lang po. Tapos dito sa mga maliliit po ate ng magnet, Ganon din, ma'am. Atras lang. Magkaiba lang po siya dahil yung maliliit, full magnet. Yung okay po. acrylic. Konti lang ang magnet. Dito po sa mga bracelet, Bracelet, rosary po niyang 50. 50 pesos naman po. Dito po sa bangle ay 80. 80. Sa mga Dito ganito sa po, Dito po 20-20 lang. kasama na rin po ito, Apo. 20. Yung mags. Yung mags Ang po, mags po ay 80. 80 pesos. Ito po yung aming patron, Santo San Gabriel, 350 po siya. Okay po. Ayun guys, meron po sila ditong mga souvenirs na mabibili. Yun guys, so araw-araw naman din na bukas, no? Apo. Yun guys, kung gusto nyo pumunta dito, araw-araw naman siyang bukas. Anong oras po na usually nagbubukas po? Basta sir, pag may dumating na bisita, open naman po siya. Wala namang po na ikakat ng ganitong Wala oras, naman ano po. ba? Yun guys, pwede kayong bumisita dito anytime. So wala namang oras siya na kung kailan magsasara. or Madilim ano. lang po siya paggabi na. Yun, madilim lang siya. Pero pang- ano po yan? Hindi naman po, dahil lang madilim lang po siya paggabi. Pagka po, ang bisita rin po naman yung mga hanggang alas 7. Oo. Yan guys, so bisita na lang kayo dito para Ngayon lang, makita nyo yung Kita niyo po kung ano ang ganda ng ng simbahang ito. So very unique siya guys, hindi siya yung normal na simbahan na nakikita natin sa city.
So kuweba siya na ginawang Barangay Chapel. barangay chapel siya. Dito matatagpuan sa Taurel, Batangas. Eh, araw-araw na naman po akong bumabantay at nagsasaway ng maingay, yung mga ano po, para po nalilimot-limot sa mga kalat nila, para po ma-maintain po ang paligid. May nabasa kami ma'am dun sa karatula doon na pwede mag-conduct ng binyag, kasal, tsaka kumpil. Hindi po dito yon sa parokya po. Ang Sa parokya. mga kasal at nagbibinyag lang po dito pag piyesta. Pag piyesta lang po. Wala namin dito pwedeng ganapin yung Yung pong tarpaulin na yung galing po yun sa parokya na pinatutupad sa kada chapel. Wala po. Noon pong mag-pandemic ay wala pa po uling misa dito. Dahil si Father po ay pag nag-request lang po kami dahil ito po ay barangay chapel. paano lumalabas na tourist spot lang talaga po siya. Pero siya po talaga ang aming chapel. Hindi lang po ma-request dahil ngayon lang naman kami dinayo ng maraming bisita kaya hindi kami prepare na magpamisa week to week. Pero may misa pa rin po. Ilang beses sa isang buwan po nagkakaroon? Ay hindi pa po. Ay, by request Simula po. nung by request po. Dahil dito po naman ay ang mga chapel ay by request ang misa. Sa Okay. parokya lang po talaga ang weekly ang misa. Yung parokya po na yun is yung mismong Immaculada Conception po ng bayan simbahan ng niya po. Loreto. Okay po. Maraming salamat po. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. So yun guys, may balon dito. Tingnan natin. Pwede siyang ma-access. Parang wishing well. Para siyang wishing well. Wishing well nga siya guys kasi may mga barya. Ayan, may mga barya siya sa ilalim. So mataas siya. So man-made lang to. May imahe ni Jesus Christ. Siya yung wishing well. So meron ditong daanan sa kabila. So yun guys, tingnan natin si Mary Joy mag-wish sa wishing well. Anong winish mo? Ang tagal niya guys, mukhang maraming winish to ah. Isa lang po guys, ang wish ko. Yung helmet ko naiwan dun. Sa bangko.
Be, anong ginagawa nyo? Hindi kayo naglilinis? Sa simbahan. Ah, Ba't po? Picture po kayo? videos ako. YouTube. Hindi, okay lang. Sige. Nililinisan nyo na rin. Oo. Mm. Yun guys, yung mga pera na kinukuha nila is for donation sa Simbahan. simbahan. So yun guys, isang vlog na naman ang natapos natin ngayong araw. Kung nagustuhan nyo ang vlog na ito, please like at syempre, pa-subscribe na rin at pindutin ang notification bell para updated tayo sa bagong vlog natin. Muli, ako si Mark. Ako si Joy, Kami ang Mark of Joy, Vlogs Season 2. Maraming salamat. Bye-bye! Eventually. Yun guys, since nasa Batangas tayo, palalampasin ba natin ang signature coffee ng Batangas? Syempre hindi. Susubukan natin yan ngayon dito mismo sa Laurel, Batangas.